Magandang araw mga ka-LM. For today's video ay nandirito po tayo ngayon sa Honda Wing San Fabian, Pangasinan branch. At ngayong araw ay sisilipin natin ang pinakabago nilang Honda Supremo 150. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklong ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At ang ating ipipicture for today mga ka-LM ay ang pinakabagong Honda Supremo 150. Ngayon ay agaw pansin talaga itong kanyang header. Kung mapapansin nyo is naka-emboss po itong kanyang meter panel display. And then may makikita po tayo rito na Honda in gray color. And then black background po yan. Matte color po itong kanyang header dito po sa kanyang meter panel display. And then syempre, very attractive itong kanyang headlight design. Dahil nga ito ay isang Pantra motorcycle or business type motorcycle. Pero kung mapapansin nyo mga ka-LM, napakaganda ng hugis ng kanyang muka. Malayong malayo dun sa mga traditional na muka ng mga business type motorcycle. Dahil nga mayroon tayong nakikitang bilog, mayroon din tayong nakitang square. Pero tong isang ito napakaganda. Dahil nga po itong kanyang facial looks ay talagang very attractive. And then bulb type naman po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang headlight. And then very attractive din, talagang naka-emboss at napakalaki po nitong kanyang turn signals dito po sa kanan at kaliwa. Pagdating naman po dito sa kanyang front suspension, so itim po yung ginamit nila rito at ito po ay equipped with traditional telescopic fork. And then ngayon mga ka-LM, since bago na po itong kanilang Honda Supremo 150, version 3 na po ito. Kaya kung mapapansin natin is rubber cover na po yung kanilang nilagay dito po sa kanilang front suspension. So anyway, before mga ka-LM, ang nilagay po nila rito is metal. Kung mapapansin nyo, wala na po yung metal dito. Lowless na po siya, at the same time rubber na po yung makikita natin dito. At pagdating naman po dito sa kanyang front fender, well, black color din po ito, glossy type. So gaya pa rin ng dati ito, pero yung kulay po niya is napakaganda na. Naging classic yung datingan kasi nga po all black na po yung kanyang color. And then pagdating naman po dito sa kanyang hub, black color na rin po, glossy type yung kanilang ginamit. At equipped naman po ito ng drum brake pagdating naman po rito sa kanyang front braking system. At ang mga sukat ng gulong dito po sa harap, ito po ay mayroong 80/100-18. So 18 size po yung kanyang mga gulong at rim set. At pagdating naman po dito sa kanyang handlebar, napaka-flawless tignan at napakalinis kasi ito po ay naka-naked handlebar. At dito naman po sa kaliwa, dito po natin makikita ang kanyang mga buttons. Nandito po yung kanyang choke, which is malaking bagay po ito para sa mga cold start situation. Nandito naman po yung kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanya pong horn. At dito po rin natin makikita itong kanyang clutch. At sa kabila naman po, dito po natin makikita ang kanyang electric starter button. At nandito naman po ang kanyang front brake. At mapunta naman tayo dito sa kanyang fuel tank. Ayan o, very attractive mga ka-LM. Kasi nga po, glossy type finish yung pagkaka-paint job ng kanyang fuel tank. And then dito naman may makikita po tayo rito na Honda in white color. May pakpak ng agila dyan, white color pa rin. And then black background. And then nagkaroon tayo dito ng parang B design na gray at nagkaroon ng faded hanggang maging white. At nagkaroon naman siya rito ng grills na kulay red. Well, ang ganda po, very attractive yung pagkaka-design. Minimalist lang yung design pero talagang agaw pansin din. And then dito naman sa taas, nandito naman po yung kanyang fuel cap na stainless. And then ang ganda rin po nung pagkaka-design, nagkaroon siya ng cutaway design dito. Dito naman sa gitna mga ka-LM, agaw pansin din itong kanyang side cover. Dahil kung mapapansin nyo, napakahaba talaga ng side cover nitong ating Honda Supremo 150. At the same time, napakaganda rin ng color combination kasi nga mayroon po siyang stripe dito na grills na gray, tapos red background, red again, tapos nagkaroon ng fade black dito and then gray, tapos nagkaroon ng guhit na parang slash na white. And then nakalagay po rito is TMX in black color with white background, and then nakalagay po rito is Supremo. And then pagdating naman po sa kanyang engine, ayan o, napaka-flawless ng dating. So pagdating po rito sa kanyang ulo, mapapansin natin na ito po ay chrome color. At pagdating naman po dito sa kanyang main engine, makikita natin na ito po ay glossy black. And then ganun din mga ka-LM, ito pong kanyang sprocket cover, glossy black din. So anyway, dun po sa second version nito, ang kulay po nito is silver. Ganun din po itong main engine. Pero ngayon, nagkaroon po siya ng color combination which is napaka-attractive talaga ng dating. And then syempre, may chain cover na rin po yan. Matte black color naman po ito. And then dito naman po natin makikita ang kanyang shifter. At ito po ay mayroong 5-speed manual transmission. Nandito naman po yung ating foot pegs para sa driver.
Nandito naman po yung ating side stand. At mayroon din po itong center stand, of course. At nandito naman po ang kanyang pillion step para sa ating back rider. So rubber type po yung mga nilagay nila rito. So napakalambot. And then kagandahan yan, mayroon na rin po siyang protector dito para just in case hindi po lumampas yung paa ng ating back rider at mapunta po dito sa ating kadena. Kaya for safety purposes din po yung nilagay nila na yan. And then pagdating naman po sa kanyang mga suspension dito po sa likod, ito po ay equipped with dual shock absorber. So coil spring po yan, black color po yung kanilang ginamit. Anyway, may nakaabang na po rito, just in case lang po na gusto nyong kabitan ng sidecar, pwede po kayong mag-upgrade at maglagay po rito ng additional na shock absorber. So pwede po ang 2 pairs dyan or 4 na piraso. And then pagdating naman po rito sa kanyang rear carrier, so mayroon na po siya ritong built-in na rear carrier mga ka-LM. Kaya kung gusto nyo pong maglagay ng top box, pwede na po agad pagbiling nyo nitong pinakabagong Honda Supremo 150. Mapunta naman tayo dito sa kanyang taillight. So very attractive din itong kanyang taillight mga ka-LM. So ang hugis po nito is para siyang square type. At sa ibaba naman po nito, nandito po yung Honda logo, which is nakasulat po dyan is Honda in gray color. At nandito naman po yung kanyang plate holder. So dito na rin po mismo. At talagang ang lalaki nitong kanyang turn signals mga ka-LM. Normal lang yan kasi nga po ito is business type motorcycle. Para mas visible ka po kapag ikaw ay liliko sa kaliwa at kanan. At dito naman po sa ibaba, mayroon po tayo ditong reflector light para naman po added visibility pagdating ng gabi. Mapunta naman tayo dito sa kanyang exhaust pipe. Ayan mga ka-LM, itim na itim yung kanyang exhaust pipe at mapapansin natin ito po ay matte colors. At the same time mapunta naman po tayo dito sa kanyang braking system. Dito po sa likod, dito po ay equipped with drum brake. Ayan po, glossy type po yung ginamit nila rito na hub, napakaganda. Talagang very classic looks yung datingan. At ang mga sukat ng gulong dito po sa likod ay meron po itong 90/90-18. At mapunta naman tayo dito sa kanyang engine. Dito po sa right side cover, very attractive talaga yung pagkaka-finish nitong glossy black finish. And then dito po sa taas is silver color po siya. At dito po natin makikita itong kanyang kickstart, which is ito po is talagang very reliable at maaasahan pagdating sa mga cold start situation. Dahil meron po tayong 2 types of option pagdating sa kanyang starting system. Pwede po natin siyang sipain through kickstart, and then meron din po tayo ritong electric starter. So talagang napakaganda at maaasahan yan in any weather condition. At nandito po natin makikita ang kanyang foot peg para naman po sa rider, at ang kanya naman pong foot brake ay nandito din para naman po sa kanyang drum brake dito sa likod. At dito naman po ay makikita natin ang pillion step para naman sa ating back rider. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating pinakabagong Honda TMX Supremo ay meron pong 149 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman ito ng maximum power na 8.26 kW at 7,300 RPM. Habang nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 11.61 Nm at 5,000 RPM. At mapunta naman tayo dito sa kanyang upuan. Well, napakalapad nitong kanyang upuan mga ka-LM, oh. At the same time napakalambot at makapal din, oh, very thick, kaya talagang mag-e-enjoy ka talaga kapag ito ay iyong sinakyan. At the same time, yung comfortability nandito rin dahil nga po napakalambot ng kanyang upuan. At ngayon naman mga ka-LM, para naman sa seat height reference, well, susubukan nating sakyan itong pinakabago nilang Honda Supremo 150 para makita po natin kung gaano po ito kataas. So ayan, kitang-kita nyo naman mga ka-LM, lapat po yung ating paa below the ground. So very comfortable po ako para sa aking height na 5'6". At kung susukatin natin itong lapad ng kanyang upuan mga ka-LM, driver dito, pwede pang kumasya yung isa o dalawa, depende sa size, na pwede mong iangkas dito kapag ikaw po ay magpapasada. At the same time, kung gusto mo naman po siyang gawing service, ay walang problema, ikaw yung magdi-decide kasi ikaw naman yung bibili ng motor. Kaya kung naghahanap po kayo ng motor na pwedeng pang service, pang hanap buhay, malakas, maaasahan, so mayroon po tayo ritong Honda Supremo 150. At ito po ay inyong matatagpuan dito sa Honda Wing Poblacion, San Fabian, Pangasinan. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Supremo 150 version 3 ay nagkakahalaga po ng 79,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na gustong kumuha ng hulugan, ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para sa lahat ng inyong mga inquiries. Para po malaman nyo ang detailed information regarding po sa down payment and then monthly installment.